mo na ba yung pakiramdam na parang may nagsisiga sa dibdib mo, pero hindi ka naman kumain ng 1 kilong sili? GERD yun. At maraming meron nun ngayon. Sa video na to, pag-usapan natin kung paano aayusin yon gamit ang real science at holistic or natural na treatment na hindi magpapaiyak sa wallet mo. Let's go! Alamin muna natin, ano ba talaga yung GERD at paano ito nagsisimula? Ang GERD ay short for gastroesophageal reflux disease. Kondisyon na kung saan ang stomach acid at digestive juices ay umaakyat sa food pipe or esophagus. Ang next question ay, bakit umaakyat ang stomach acid at digestive juices papuntang esophagus? Umaakyat ito dahil bukas or partially open, nakakawang ang LES o yung tinatawag na lower esophageal sphincter. Ito ay isang maliit na muscle sa junction ng esophagus at stomach na nagsisilbing valve, valvula, or lock para hindi umakyat ang acid at digestive juices pabalik sa ating food pipe. Ang akala ng marami, kasama ang mainstream medical authorities, mga doctors, ang GERD ay bunga ng mataas o sobra daw sa stomach acid. Hindi po, baliktad. Kapag may GERD ka, you don't have enough stomach acid. Yes, you heard it right. Ang tawag dito ay hypochlorhydria, kulang sa hydrochloric acid. Ang stomach acid ay dapat meron or nagpo-produce ng hydrochloric acid para ang pH nito or yung tinatawag na acidity or alkalinity state ay bumaba. Ang pH level ng stomach acid dapat ay nasa 1 to 3 level para sa digestion ng protein. Ito din ang pumapatay sa mga pathogens like viruses, bacteria, at siya din yung responsible sa absorption ng minerals at ilang vitamins like B12 na na-absorb lamang kapag acidic ang environment. So, kung kulang ang stomach acid, ang mga nabanggit, hindi yun mangyayari. Kapag normal ang stomach acid, meaning nasa pH na 1 to 3, mababa ang pH level. Kasi ang state ng ating tiyan talagang acid. Yung low pH ang nagbibigay signal sa LES na magsara na parang sensor at hindi ngayon magbabackflow yung acid papunta sa food pipe. Madadigest ang protein in a timely fashion, so walang delay. Yung stomach kasi nagpuproduce siya ng mucus para maging barrier laban sa acid. Sa ganitong sitwasyon na it is working smoothly, ang pagkain ay nagmo-move na sa small intestine after 2 to 4 hours, so yun ang normal condition niya. Paano ngayon kung may tinatawag na hypochlorhydria dahil kulang sa stomach acid? Anong mangyayari? So, ang mangyayari, ang pH level mo nasa mataas, which is 4 to 6. Hindi ngayon magsasara yung LES dahil walang proper signal para isara ito. Kung magsara man, partially open. At dahil partially open, nagbabackflow yung acid sa food pipe. And then, incomplete ang digestion. Wala sa tamang timing. So, ano mangyayari? Tatagal sa tiyan ng pagkain, kaya yung laman ng tiyan, nagre-reflux. Yun yung GERD. Yeah! Ngayon, ano mangyayari? May irritate ng sobra yung lining ng food pipe. Kasi, ang stomach may mucus as barrier para sa acid. Pero ang food pipe, yung lalaugan, wala. Hindi naman kasi ito design para sa acid. And over time, kapag paulit-ulit yung ganong sitwasyon na lagi ka nagkakameron ng acid reflux, ang lining ng esophagus ay nasisira na sa katagalan ay pwedeng maging cancer. Sa makatuwid, ang GERD ay sintomas lang ng underlying cause which is hypochlorhydria. Mababang stomach acid, mataas na pH level, ang result, GERD. Ano nangyayari kapag merong hypochlorhydria? Nagkakameron ng heartburn, pamamalat, minsan chest pain, nasisikip ang dibdib, at parang inaapo yan. Nawawalan ka ng appetite sa karne. Alam mo, ang talino talaga ng ating katawan. Kasi dahil alam nito na kulang ka sa acid para makagawa ng pepsin at may hirapan ang tiyan mo na i-digest ang protein, kusa mo na siyang aayawan. Nagkakameron din ng gas at bloating or kabag, pati yung tinatawag na IBS or Irritable Bowel Syndrome kasi nga dahil ng indigestion. Another thing is nanipis ang kuko at buhok dahil gawa ang mga ito sa protein. Yung kuko natin tsaka buhok gawain sa protein. Kung hindi na utilize ang protein dahil sa hindi nga ito nabe-breakdown sa tiyan, dahil kulang ka nga sa stomach acid,
hindi ngayon makakagawa ang katawan ng tissue na kailangan nito. Magkukulang ka din sa vitamins and minerals dahil sa hindi mabe-breakdown ang food sa tiyan mo properly at hindi masyadong ma-absorb ang mga nutrients na kailangan ng katawan mo for optimal function. Ilan dito yung B12, iron, amino acids, at marami pang iba. And then, meron din nagkakameron ng leaky gut at food sensitivities kaya nagkakameron ng autoimmune diseases. Bakit kinukulang sa acid? Ano ang root cause ng hypochlorhydria? Hypothyroidism. Kapag nag-slow down ang function ng thyroid, apektado ang production ng stomach acids. Presence ng H. pylori or Helicobacter pylori, isang uri ng bacteria na sumisira sa lining ng tiyan at nakaka-apekto sa production ng stomach acids. Nakaka-apekto ito sa acid level. Ito din ang nagiging sanhi ng peptic ulcer. Paggamit ng antacids, H2 blockers. Kasi ito agad ang ginagawang solusyon pero hindi alam ng marami, gaya ng sinabi ko kanina, lalo nitong pinapalala ang GERD. Ang purpose ng antacids ay i-neutralize ang excess stomach acid para mabigyan ng temporary relief mula sa heartburn, indigestion, at upset stomach. Ang antacid kasi ay may alkaline substance na nagre-react sa stomach acid para naman itaas ang pH level nito. Ang antacids po ay hindi for long-term use, kaya huwag gawing normal ang pag-inom nito. Another one is chronic stress. Dahil ang katawan mo ay nasi-shift ang focus sa fight or flight response at nawawala sa digestion. Kaya, nagkakameron ka ng indigestion. Kaya minsan marinig niyo yung term na, uy, may upset stomach ako. Kasi, upset din ang may katawan, stress. Ang isa pa ay age-related. Pag tungtong natin ng 40 pataas, bumababa ng production ng hydrochloric acid kapag unhealthy ang lifestyle. And last but not the least is yung mga medications tulad ng ibuprofen at iba pang anti-inflammatory drugs. Nakaka-apekto din yun sa ating production ng stomach acids. Kapag meron kang one or more sa mga ito, they tend to feed one another at nagiging vicious cycle. Kumbaga, nagkukutsabahan para pababain ang hydrochloric acid na kailangan ng tiyan. Ngayon, nalaman nyo na kung ano yung GERD at paano nagkakameron nito down to the root cause. Ang last question ay, anong solusyon? Una ay apple cider vinegar. An acid for an acid? Hindi mo parang apoy na binuhusan parang gasoline? Baka matutok na daw ang nalaugan. Bago ka magpanik, listen muna ha. Ang pH level ng apple cider vinegar ay 2.5. Tama lang sa range ng pH level na kailangan ng tiyan mo para sa pagdadigest ng protein. Ang akala kasi ng iba, mataas na nga ang acid mo, dadagdagan mo pa, pero kung nauunawaan nyo yung in-explain ko kanina, yung mechanism sa unang part, kung bakit nagkaka-GERD, alam nyo na ngayon kung bakit ACV ang solusyon. Ang apple cider vinegar ay may kakayanan na magdagdag ng natural na acid sa tiyan. Kaya magkakameron na ng signaling sa LES, yung valve, na magsara. And nakakatulong din ito sa digestion. According to Dr. Sten Ekberg, 90 to 95% ng patient niya ay nag-improve sa apple cider vinegar. At meron pa siyang isang supplement na ginagamit, betaine hydrochloride. Isang klase ng pill na tumutulong sa pagpapataas ng acid sa tiyan. Pinabababa nito ang pH level para maging acidic at mag-activate ng pepsin. Ang tanong, safe po ba ito sa may GERD? Base po sa experience ng mga doctors at marami pa mga doctors worldwide, lalo na yung focus ay holistic approach, safe po ito sa kanilang mga patients at effective. Now, what about taking apple cider vinegar if you already have GERD or heartburn? Well, it is quite safe, and most people are going to find that it improves the GERD. It's going to go away or it's going to diminish significantly. 90-95% of people in my office that we put on either apple cider vinegar or a digestive supplement called betaine hydrochloride, which is basically just stomach acid in a pill, the vast majority get better. Babala po, kung may ulcer at gastritis, huwag po muna mag-take ng mga nabanggit dahil may irritate po ang lining ng tiyan at hahapdi. Another solution is probiotic supplements or mga fermented foods. Ano yun? Mga sauerkraut, kimchi,
Bakit? Tumutulong ito sa pagpapadami ng beneficial bacteria sa bituka na nakakatulong sa digestion at absorption ng nutrients. May anti-inflammatory effect din yung mga fermented foods na nakakatulong sa pagpapagaling ng inflamed tissue sa food pipe and sa tiyan. And syempre, wag basta uminom ng over-the-counter medications tapos ino-overdo ang antacids every time na makaka-experience ng reflux. It won't fix the problem, kundi nagpapalala po siya. Yung mga nabanggit po, hindi po yun for long-term use. And last is salt, asin, sodium chloride. 40% sodium at 60% chloride ang asin. Alam niyo ba na ang asin ay raw material ng hydrochloric acid? At kapag kulang yung asin, magsasuffer ang production ng acid sa tiyan. So piliin po yung mga magagandang klase ng asin like sea salt, hindi po iodized, pink Himalayan salt, Celtic salt, or Redmond salt. Bakit? Kasi intact po yung mga trace minerals nun at yun ang talagang kailangan ng ating katawan. And manage stress para maiwasan ng indigestion. Kasi ang ating pong utak at ang bituka ay magkakonekta. Ang GERD po ay highly reversible at hindi for life na pasakit. Yan ang good news. At hindi nyo kailangang mag-break ng inyong wallets para kayo ay gumaling. Huwag umasa sa mga band-aid solution at spot treatment na sintomas lang naman ang tinutumbok. Mga medications tulad ng mga antacids ay delikado po for long-term use. Yung acid sa tiyan, hindi yan dapat sinusuppress gaya ng ginagawa ng mga gamot. Hindi nagkamali ang Diyos natin sa paglalagay ng strong acid sa tiyan. May purpose yan. Subalit, kung ang gagawin mo ay i-block lang ang production ng acid sa mga iniinom na gamot, paano magagawa ng tiyan mo ang trabaho niya? Kaya, ang tingnan sa GERD, yung ugat or yung root cause, sa halip na yung reaction agad ng acid sa tiyan. Huwag natin gawing normal yung nakaugali ang practice na pag-inom lamang ng gamot. It won't fix the problem permanently. So, masakit pa nito, maraming side effects. Ikaw, may GERD ka ba? Or sino man sa mga kakilala mo? Anong kasalukuyang treatment yung ginagawa nyo? Please leave your comments down below and I would love to hear from you. And small favor po, please like and subscribe to my channel para magsilbing inspiration sa akin na gumawa po ng mga ganitong klaseng videos na makakatulong sa mga tao sa kanilang health issues. And if you have made it this far, salamat po sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye.